Matapang ka ba? O may kilala ka bang taong matapang na matapang? Yung taong handang ipaglaban kahit ang mali, masunod lamang ang kanyang kaligayahan? Ikaw ba ang taong yun? Handa kang hamakin ang lahat basta't lumigaya lang ang buhay at ang puso mo. Nako, isa na namang kwento ang ihahatid ko sa inyo for today's video. At ang kwentong ito ay tungkol sa isang matapang na tao na hinamak ang lahat, maging ang kamalian, maging ang tama at mali. Masunod lamang ang ikaliligaya ng kaniyang puso. Kayo po ba'y naniniwala na pagdating sa kaligayahan ng puso, pantay-pantay ang lahat? Kung sino ang matapang at handa itong ipaglaban, ay siyang makakakuha ng medalya at korona. Abangan nyo na po ang ating kwento at wag na po kayong umalis dyan. Pasensya na, medyo kumati ang aking likod. Ito na po ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Marami ang nagsasabi na sa mundong ito, kung hindi ka matapang at hindi ka marunong makipaglaban para sa iyong kaligayahan, ay siguradong mauuwi ka sa pagiging luhaan. Kung hindi mo alam kung paano ipaglaban ang gusto mo, pihadong hinding-hindi mo ito makukuha at mapupunta ito sa iba. Ako po naniniwala na lahat ng bagay sa mundong ito dapat ipinaglalaban. Dapat ginagamitan ng tapang para mapasayo ng tuluyan. Dear Mama Mia, wala naman sigurong tao, lalong-lalo na babae, ang pinangarap na maging pangalawa sa puso ng taong mahal nila. Wala naman sigurong babae ang ginusto na maging isang kabit. Nakarinig ba kayo ng batang babae na kapag tinatanong kung anong pinapangarap niya paglaki niya, ang isasagot ay maging kabit? Di ba wala? Wala ring babae na nasa matino niyang pag-iisip ang gugustuhing makapanakit ng kaniyang kapwa babae. Pero heto ako ngayon. Nagsasalita, umaamin, hindi para magpaliwanag, kundi para ikuwento sa inyo kung papaano po ako naging ganito. Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Giselle. 30 anyos na po ako. May trabaho, may sariling pera, marunong tumayo sa sarili kong mga paa. In short, I am a strong and independent woman. Pero oo, naging kabit din po ako. Hindi dahil sa mahina ako, hindi dahil sa tanga o bobo ako, kundi dahil minsan, kahit gaano ka pakatapang, may iisang tao talagang makakahanap ng bitak sa puso mo. At sa bitak na yon, dun kanya susugurin. At dun siya papasok sa buhay mo nang hindi mo namamalayan. Mama Mia, bago po tayo pumunta sa parting yan ng kwento ko, ay gusto ko po sanang ikwento sa inyo ang simula ng buhay ko. Hindi po madali ang aking buhay. Lumaki akong sanay na mag-isa. Maaga po akong natutong wag na wag umasa sa kahit na sino. Kaya siguro Mama Mia, nung dumating siya, hindi ko agad napansin na unti-unti na niya palang ibinababa ang depensa ko. Hindi ko napapansin na unti-unti na pala akong
nakasandal sa ibang tao. Nakilala ko po siya sa trabaho, Mama Mia. Bagong lipat siya noon sa branch ng kumpanya namin. Well, dati pa naman naririnig ko na po ang pangalan niya. Kaya lang, magkaibang branch naman kaming dalawa, kaya hindi ako nag-abalang kilalanin siya. Hanggang sa yun na nga, nakalipat nga siya sa branch na pinagtatrabahuan ko. Tahimik lamang po siya nung una, Mama Mia. Malinis, manamit. Hindi manyak, hindi tulad ng ibang mga katrabaho at kabit-departamento ko. Hindi po siya maingay. Hindi tulad ng ibang mga lalaki na papansin masyado. Hindi rin po siya palangiti. In short, Mama Mia, tahimik lamang siya. Misteryoso ang dating. At ang isang bagay na hindi ko po inaakala noon ay may asawa pala siya. Akala ko kasi sa tahimik niyang tao hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob para manligaw. Kaya akala ko single po siya. Hindi naman siya umupo sa tabi ko para manligaw. Hindi niya ako agad nilibre ng kape para magpahangin at magpa-impress gaya ng ginagawa ng iba kong mga katrabahong lalaki. Hindi rin siya nagpakita sa akin ng interes. Ni hindi po siya nagtanong kung may nobyo o kung single ba ako. Alam mo ba kung anong unang tanong niya sa akin, Mama Mia? Yun ay walang iba, kundi purely tungkol lang po sa trabaho. Tungkol lang sa report. Miss Giselle, pwede mo bang i-check to? Ganun lang. Simple lang. Walang mali siya kung tutuusin, Mama Mia. Hanggang noong na-i-check ko na at nakita ko ang mga mali at pinoint out ko yun sa kanya, tapos na-correct niya nang hindi pa nababasa o naririnig ng boss namin, ay nagpasalamat siya sa akin. Salamat Pwede bang tulungan mo ulit ako mamaya? Oo naman, kapag wala na akong trabaho. But please make sure na konti na lang ang mali mo this time, sabi ko. Ngumiti siya. At pagkatapos ko nga siyang tulungan noon, Mama Mia, ay inimbitahan niya akong kumain. Para man lang daw makapagpasalamat siya sa malaking tulong na ginawa ko sa kanya. Simple lang siya, Mama Mia. Natural. Hindi pilit at hindi nagpapakyut. Wala talagang bahid ng pagiging manyak o pagiging interesado niya sa akin ang kanyang pakikitungo. At doon ako nadapuan ng kakaibang pakiramdam na hindi ko aakalain na matatagpuan ko noon, Mama Mia. Hindi kasi ako naghahanap ng lalaki noon. Ang totoo niyan, pagod na ako sa mga relasyon. Pagod na ako sa mga pangako. Oh, Mama Mia, nagkaroon din naman ako ng mga boyfriends. Mga karelasyon na puro lang pangako. Mga karelasyon na nai-insecure sa mga naaabot ko sa buhay karera ko. Kapag napapansin nilang lumilipad na ang karera ko, dun na. Naghahanap na ng iba. Kesyo hindi ko na raw napapansin, kesyo hindi ko na raw nabibigyan ng panahon at atensyon. Kaya hinahanap nila sa iba ang mga yon. So in short, sawang-sawa na ako sa mga pangakong lagi namang napapako. Ang gusto ko lang noon ay ang magtrabaho. Ang gusto ko lang noon ay may makausap. Ang gusto ko lang noon ay huwag paasahin ng kahit na sino. At yun nga siya, Mama Mia. 3 linggo na kaming sabay kumakain bago ko napansin na may singsing pala sa palasinsingan niya.
Hindi naman po wedding ring ang itsura noon. Alam mo yung mga wedding ring na nakikita natin online? Hindi ganoon, Mama Mia. Simple lang. Plain lang ang singsing na yon. Walang kadise-disenyo. Hindi rin naman gold. Silver. Para sa akin kasi kapag may wedding ring, dapat gold yun, 'di ba? Hanggang sa isang araw, hindi na talaga ako mapakali dahil sa singsing na yon. Kaya nagtanong na ako. Tinuro ko yung singsing. May asawa ka?" Tumahimik siya sandali. "Oo," sagot niya. Diretso ang sagot na yon. Walang palu-palusot. Dapat dun pa lang tumigil na ako, Mama Mia, 'di ba? Dapat dun pa lang dumistansya na ang lola niyo. Pero hindi eh. Hindi ako nakadistansya dahil may inihabol siya. Makalipas lamang ang ilang segundo matapos niya akong sagutin ng oo. Ang sumunod niya pong sinabi ay ang nag-ugat ng lahat ng problema ko. Pero hindi na kami masaya. Mama Mia, sa sagot na yon, naisip ko, totoo ba talagang hindi na sila masaya? Baka kaya niya ako kinakausap. Baka kaya niya ako sinasamahang mag-lunch dahil masaya na siya sa piling ko? At dun nga nagsimula ang kasinungalingan na pinaniniwalaan ko. Hindi naman siya naging agresibo sa akin, Mama Mia. In fact, hindi nga siya nagpahiwatig sa akin agad ng pag-ibig o kahit na anong nararamdaman. Hindi niya ako hinawakan, ni hindi siya nag-attempt na halikan ako. Pakiramdam ko noon ay pinapakiramdaman niya lang ako. Ang gustong-gustong ko po sa kanya ay pinapakinggan niya ang mga kwento ko. Yung mga sugat ko, yung mga takot ko, yung mga nakaraan kong pag-ibig na niloko ako. Hanggang isang gabi, Mama Mia, sa parking lot, kung saan nakaparada ang sasakyan niya, kung saan inimbitahan niya akong ihahatid niya ako pa uwi, ay bigla niya akong tinitigan. Tapos sinabi niyang, "Alam mo, Giselle, kung single lang ako, liligawan talaga kita." Mama Mia, ewan ko, pero parang binuhusan yata ako ng pagkarami-raming asin dahil halos hindi ako mapakali sa kilig na nararamdaman ko noon. Parang sinuntok ko ang dibdib ko sa sobrang kaba. Sinabi ko sa sarili ko na natural lang naman na magkaroon siya ng admiration sa akin. Kasi nga lagi kaming magkasama, 'di ba? Lagi kaming nagkakausap. Pilit ko ring iniintindi ang side niya of the story kung bakit hindi na sila masaya ng kanyang asawa. Sabi ko hanggang doon lang ako. Hanggang kaibigan lang. Hanggang shoulder to cry on at sandalan lang. Na hindi ako gagaya sa ibang babae. Na hindi ako mahuhulog sa lalaking may nagmamay-ari na. Pero ang hindi ko alam at hindi ko namamalayan, bawat gabi pala, hinihintay ko na ang mensahe mula sa kanya. At bawat umaga rin pala, umaasa na akong siya ang una kong makikita at mababati sa opisina. At isang gabi, Mama Mia, habang nasa kotse niya kami dahil ihahatid niya ulit ako pa uwi, ay bigla kong naitanong ang isang tanong na dapat sinarili ko na lamang. Totoo ba talagang hindi ka na masaya sa asawa mo? Na pareho na kayong
hindi masaya sa isa't isa? Hindi na siya sumagot agad. Pero alam ko, Mama Mia. Alam ko na sa tanong ko na yon, ako ang nagpasok sa sarili ko sa isang malaking apoy ng pagkakasala. Hindi naman ako tinulak para pumasok sa apoy na yon. Hindi rin ako pinilit. Ako po ang kusang lumapit. Ako ang kusang nagbukas ng pintuan. Ako ang kusang pumayag. At nung gabing iyon, bago kami tuluyang tumawid sa linya bilang magkatrabaho, ay sinabi ko sa kanya, kung talagang papasukin ko ang mundong to, huwag kang mag-alala, hindi naman ako magiging mahina. Ngumiti siya. Ang hindi niya alam, mas matapang pa ako kaysa sa inaakala niya. Mama Mia, wala kasing nakakaalam sa opisina na matapang ako. Kasi wala namang pagkakataon na ipakita ko yung tapang na meron ako. Pero pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang lahat sa aming dalawa. Hindi na siya basta katrabaho ko lang. Hindi na rin kami simpleng magkausap lang. Hindi na rin kami simpleng magkaibigan lang. Hindi na lang din niya ako simpleng inihahatid lang. May distansya pa rin naman kaming dalawa sa loob ng opisina. Pero ramdam ko na. Sa aming tinginan, sa tono ng kanyang boses kapag nakikipag-usap siya sa akin, sa paraan ng pagbanggit niya ng pangalan ko. Giselle, parang iba na kapag siya ang bumibigkas nito. Hindi pa kami nagkikita sa labas bilang kami. Pero may mga sandaling nahuhuli ko siyang nakatitig ng malagkit sa akin. Tapos kapag titingin ako sa kanya, o kapag mapapansin niyang may ibang tumitingin ay bigla siyang iiwas. At ako, Mama Mia, hindi ko na rin naman itinago sa kanya ang aking mga ngiti. Hindi ko na itinago sa kanya ang nararamdaman kong kilig. Isang gabi, nag-message siya sa akin. Hi, are you still up? Hindi ako nagkunwari. Sumagot agad ako kahit wala pang isang minuto mula nung matanggap ko ang mensahe na yun. Oo. Matagal-tagal bago siya nag-reply. Hindi ako mapakali eh. Alam ko na noon ang ibig niyang sabihin, Mama Mia. Hindi niya sinabi agad ang asawa niya. Hindi na niya kailangan pang sabihin sa akin. Pareho na naming alam. Sabi niya, alam kong mali ito. Pero gustong-gusto pa rin kitang kausapin eh. Sumagot naman ako. Alam ko rin, hindi ko rin mapigilan ang sarili ko kapag kinakausap mo ako. At totoo yun, Mama Mia. Alam naming dalawa na kahit pa hindi sila masaya ng kaniyang asawa, pareho naming alam na kasal pa rin sila. Pero pareho din naming hindi iniwasan ang isa't isa. Pareho din naming hindi itinulak palayo ang isa't isa. Hanggang sa isang Sabado ng hapon. Ewan ko, bigla na lang kaming nagkayayaan na magkita sa isang maliit na cafe. Hindi sosyal ang coffee shop na yon. Hindi rin naman masyadong tago, pero hindi maraming tao ang pumupunta doon. Kasi hindi raw masarap ang kape, kaya walang masyadong customer. Kaya tahimik lang doon. Hindi kami magkatabi sa upuan. Magkaharap kaming dalawa. Kaya bawat galaw niya, napapansin ko dahil nasa harapan ko lang siya. Kapag umiinom siya ng kape,
Kapag pasimple niyang hinihimas ang baso, nakikita ko, naramdaman ko. Mama Mia, wala pang hawakang nangyayari sa aming dalawa. Wala pang halikan. Pero yung tensyon, ramdam ko na sobrang kapal na. Sinabi niya, wala akong balak na sirain ang buhay mo, Giselle. Napangiti ako, pero hindi naman yun masayang ngiti eh. Alam mo ba na matagal naman ang sira ang buhay ko bago ka pa dumating? Doon niya ako unang hinawakan. Sa kamay lang naman. Pero parang may dumaloy na libu-libong boltahe ng kuryente sa buong katawan ko dahil sa pagkakahawak niya sa akin noon. Patuloy niya akong hinihahatid pa uwi at sinusundo papunta sa opisina. Sa loob ng kanyang sasakyan, tahimik lamang kaming dalawa. Hindi naman awkward ang katahimikan, Mama Mia. In fact nga, medyo may payapang hatid sa puso ko ang katahimikang pinagsasaluhan naming dalawa. Isang gabi, inihatid niya ako. Nasa tapat na kami ng apartment ko. Pero hindi pa ako bumababa. Hindi niya rin ako tinanong kung bakit hindi pa ako bumababa. Tiningnan niya lang ako. Giselle, tawag niya sa pangalan ko. Huminga ako ng malalim. Kung gagawin natin to, sabi ko, sana at least maging honest ka sa akin. Sana huwag mo akong gagawing tanga. Sabi ko sa kanya. Tumango naman siya, Mama Mia. Pangako, hindi kita gagawing tanga. Pangako, magiging tapat at totoo ako sa'yo. At doon, sa unang beses, ay nagkalapit ang mga mukha at mga labi naming dalawa. Hindi madalian ang naging halik na yon, Mama Mia. Walang halong pagmamadali, walang halong karahasan. Banayad, simple, at punong-puno ng damdamin ang halik na yon. Sa isang halik, dun nasagot ang lahat ng tanong na hindi namin magawang itanong sa isa't isa. Kung magkaano-ano ba kami? Kung mahal ba niya ako? Kung kaming dalawa ba ay handang ipaglaban ang isa't isa? Pagkapasok ko ng apartment ko, Mama Mia, ay tinanaw ko pa siya mula sa bintana hanggang sa tuluyang makalayo na ang kotse niya. Pagkatapos noon ay umiyak ako. Hindi dahil sa nagsisisi ako sa pinasok ko, kundi dahil alam ko na, Mama Mia. Alam ko na kung anong pangalan ko sa mga mata ng iba. Lalo na kapag nalaman nila ang ugnayan naming dalawa. Kabit number 2. Yun ang magiging tawag nila sa akin. Pero hindi ako nagtago. Hindi ako nagkunwari. Alam ko pong may asawa siya. Pero pinili ko pa rin na pumasok siya sa buhay ko at manghimasok rin ako sa buhay niya. Hindi po dahil naniniwala akong iiwanan niya ang pamilya niya para sa akin, kundi dahil sa unang pagkakataon, nakatagpo ako ng isang lalaking totoong nakikinig sa mga problema ko. Isang lalaking hindi man tapat sa asawa niya ay alam kong tapat sa akin. At oo, Mama Mia, I know napakamakasarili noong pakinggan. Makasarili nga. Pero yun ang katotohanan. At dahil nga pumayag na akong magkaroon kaming dalawa ng ugnayan, ay doon na nagsimula ang mga lihim naming dalawa.
Ang mga lihim na tawag sa gabi. Ang mga mensaheng alam kong binuburan niya kaagad kapag tapos na kaming mag-usap. Ang mga pagkikitang hindi pwedeng picturan at i-post sa social media. Hindi pwede dahil bawal. Hindi pwede dahil baka maiskandalo kaming dalawa. Pero Mama Mia, kahit may mga bagay kaming hindi magawa na ginagawa ng mga normal na magkakarelasyon, wala naman po akong naramdaman na kabawasan sa aming pagsasama. Ang totoo niyan, kapag kasama niya ako, sabi niya Mama Mia, nagiging masaya at mapayapa raw siya. Kapag kasama niya ako, sabi niya buo daw siya, na parang naramdaman niya ulit yung pagiging siya. Na parang hindi siya yung kinakailangan lang magtrabaho para mag-provide. Na parang tinotrato siyang tao na worthy ng pagmamahal. Kapag wala raw ako sa tabi niya, pakiramdam niya ay parang hindi siya buo. Pakiramdam niya, para raw siyang isang multo na lumulutang-lutang lang ng walang direksyon. Sa unang bahagi ng aming relasyon, sinabi ko sa sarili ko, I will never be dependent on him. Sabi ko sa sarili ko, kahit lagi niyang sinasabi na buo siya kapag kasama niya ako, hindi dapat ako humingi ng higit pa doon. Dahil alam ko dapat kung ano ang limitasyon ko. Alam ko dapat kung hanggang saan lang ako. Alam ko dapat ang papel ko sa buhay niya. Hindi ako asawa, kaya hindi ako dapat nagde-demand ng mas pa. Marami po ang nag-aakala na kapag kabit ka, lagi ka na lang umaasa. Na kapag kabit ka, bawat sentimong gagastusin mo ay binibigay sa'yo ng lalaki mo. Binibigay sa'yo ng karelasyon mo. Akala nila kapag kabit ka, tuwing bubuka ka ng mga legs mo, ang kapalit noon ay pera, luho at kung ano-ano pa. Akala nila kapag kabit ka, dinedeman mong iwan ng asawa para mapasayo na siya ng buo at tuluyan. Pero hindi ako ganoon, Mama Mia. Hindi ako demanding na kabit. Hindi rin naman ako nanghihingi ng kahit na ano. Lalong-lalo na pera dahil kaya ko namang mag-provide para sa sarili ko. Hindi ko rin siya kinukulit o tinatanong tungkol sa kung kailan niya iiwanan ang asawa niya. Hindi rin ako nagbibilang ng oras niya. Hindi ako nakikipagkompetensya sa kanyang asawa. Hindi ako tulad ng ibang kabit na laging sinasabing, dapat may oras ka rin sa akin. Bakit kasama mo na naman yung asawa mo? Hindi ako ganon. Inaalam ko ang posisyon ko. Inaalam ko kung hanggang saan lang dapat ako. Pero kahit na ganon ako sa kanyang harapan, kahit na ganon katapang ang pinapakita ko sa kanyang personalidad, aaminin ko sa iyo, Mama Mia, na sa bawat gabi na mag-isa lang ako, unti-unti ko pong naramdaman yung bigat. Unti-unti ko pong naramdaman kung gaano kasakit ang maging pangalawa. Kahit na magkasama kami, bigla-biglang tatawag yung asawa niya. Uwi ka na. Mamaya na, may meeting pa ako. Ano ba yan? Lagi ka na lang nasa meeting ah. Ako talaga, wag mong pinaglololoko. Pagkatapos ng tawag na yon, yayakapin niya ako. Hahalikan. Susuyuin. Pasensya ka na ha. Kailangan ako ng asawa ko ngayon pero promise sa'yo, babawi ako. Tapos ang gagawin ko, Mama Mia, ngingiti lamang ako. Huwag kang mag-promise. Alam ko naman asawa mo yun eh.
Sige na, lakad ka na, mag-ingat ka ha. Pagkatapos nun ay sisiilin ko siya ng halik. Hindi ko siya nilalagyan ng pressure dahil alam ko maraming pressure na siyang hinaharap sa araw-araw, lalo na sa kanyang pamilya. Hindi ko alam kung katangahan pa yon o tapang bilang isang babae. Isang araw, Mama Mia, nakita ko ang asawa niya. Hindi sinasadya ang pagkikita na yon. Sa isang mall kami nagkita. Naghahanap kasi ako noon ng ipanre-regalo ko dahil magbe-birthday na siya. Nakita ko ang kaniyang asawa. Maganda, maayos, mukhang mahinhin, mukhang mabait. At doon unang sumikip ang dibdib ko na aaminin ko. Hindi dahil sa gusto kong palitan siya sa kanyang posisyon bilang asawa, kundi dahil alam ko, Mama Mia, alam ko na kahit anong tapang ko, ako pa rin ang nasa gilid ng kwentong ito. Alam ko na kahit sinasabi kong hindi ako nagdedemand, hindi ako umaasa ng sobra-sobra, alam ko pa rin sa sarili at sa puso ko na unti-unti na akong nahuhulog, na unti-unti na akong nauubos, na unti-unti na akong nalulunod sa kumunoy at hindi ko na alam kung papaano pa ang umalis doon. Makalipas ang ilang linggo ay birthday na niya. Pero hindi kami nagkita sa araw na yon. Kinabukasan pang schedule naming dalawa. Siyempre birthday niya, dapat ang kasama niya ay yung pamilya niya. Hindi ako na isang hamak na kabit lamang, 'di ba? Nakita ako sa mga social media pictures na nakatag sa kanya ng mga kasamahan namin sa trabaho. Masaya ang naging birthday celebration niya. May paletsyon. Ang totoo niyan, kinausap niya ako na pumunta daw ako. Pero hindi ako pumunta. Hindi naman po ako tanga. Hindi ko naman po ipapahamak ang relasyon naming dalawa. Kaya tahimik lamang ako. Sabi ko, ang sabihin na lang niya sa asawa niya may lakad ako. Hindi lang naman ako ang katrabaho niyang hindi nakapunta dun sa kanyang birthday. Pero nang gabing yon, hindi na niya ako tinawagan. Alam kong lasing na siya dahil kita ko sa mga pinost na video at pictures ng mga kasamahan namin sa trabaho. Kita ko rin kung paano kumandong sa kanya yung asawa niya habang kumakanta pa siya sa video, okay? Mama Mia, selos na selos na selos na selos ako. Sumigaw pa nga ako noon habang nakatakip ang unan sa mukha ko. Hindi ko napigilan ang pagbuhos ng matinding emosyon sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit ako nakakaramdam noon. Hindi dapat. Hindi pwede. Dahil hindi naman ako ang para sa kanya. Hindi naman ako ang dapat ay sa kanya. Kaya tahimik lang ako. Tahimik na umiiyak. Kinabukasan ay tinawag niya ako. Lunch break iyon. Huwag ka mag-overtime mamaya, ha? Bakit? Tanong ko. Ay grabe naman siya. Anong bakit? Di ba celebration natin ngayon para sa birthday ko? At kahit na nagselos ako nung nakaraang gabi, excite pa rin ako sa pagse-celebrate namin ng birthday niya. Pumunta kami sa isang hotel. Nag-book ako doon at pumunta lang din siya. Doon kami nag-dinner. Pagkatapos ay nag-hot tub. At alam niyo na kung anong sumunod doon, Mama Mia. Tapos nakita kong bago ang relo niya. Mamahalin ng relo na yon.
Sa pakawari ko, yun ang binili ng asawa niya nung nagkita kami sa mall. I mean, nung nakita ko siya. Hindi pala ako lumapit sa kanya at hindi ako nagpakilala. Ganda at gara ng relo mo ah. Oo, bigay niya. Habang magkayakap kami noon ng hubot-hubad sa bathtub, ay tinanong ko siya. Mahal mo pa ba siya? Hindi siya agad sumagot, Mama Mia. At dahil sa pananahimik niya, dahil sa hindi niya pagsagot, dun ako nakaramdam na parang nagkaroon ng bitak ang puso ko. Hindi yung relasyon namin ang nagkabitak, kundi yung sarili ko. Matapos kong itanong ang tanong na mahal mo pa ba siya, na ang ibig sabihin, mahal pa ba niya ang kanyang asawa, ay matagal ang katahimikan na namamagitan sa aming dalawa. Naririnig ko pa rin ang paghinga niya. Tahimik lang. Sobrang tahimik. Pagkatapos noon ay niyakap niya ako. Pagkatapos ay hinalikan. At nabaliwala na ang tanong na yon, Mama Mia, dahil napuno na ng init ang aming mga katawan. Hanggang sa hindi ko na lang din napansin na hindi pa pala niya nasasagot ang aking katanungan. Pagkatapos ng celebration namin, ay umuwi siya sa bahay nila. Pero ilang oras pa lang kaming nakakauwi ay tinawagan ko na siya. Hindi kasi talaga ako mapakali dun sa tanong na yon na hindi niya sinagot. Kaya tinanong ko ulit yon. And this time, nasa telepono na kaming dalawa. Hindi pa rin siya sumasagot. Kalmado lang siya. Giselle. Tawag niya sa pangalan ko sa kabilang linya na para bang pagod ang boses niya. Hindi ganun kasimple. Napangiti ako, ngiting mapait kahit hindi niya ako nakikita. Alam mo ba kung anong simple? Yung tanong ko, oo o hindi lang naman ang sagot doon. Ano bang komplikado doon? Mahal mo pa ba siya? Hindi niya sinagot. Or should I say, hindi siya makasagot. At doon ko unang naramdaman, Mama Mia, na kahit hindi ako umiiyak, ay para pong pinagpira-piraso ang puso ko sa sakit. Pagkatapos noon, ay pinatay ko na lang yung tawag. Hindi ko siya blinak, hindi ko rin naman siya minura. Pero dahil doon ay nagsimula akong umatras. Nagsimula akong dumistansya. Hindi naman agad-agad, hindi naman yung halata. Mas madalang na lang ang nagiging reply ko sa mga messages niya. Mas maikli na rin ang sagot ko sa mga pagpapahayag niya sa akin ng damdamin. Hanggang sa napansin na niya ito. May mali ba? Tanong niya sa akin isang gabi. Wala. Ano bang maling iniisip mo? Lumalayo ka kasi sa akin eh. Hindi naman ako lumalayo. Inaayos ko lang ang sarili ko. At totoo yun, Mama Mia. Sa gabing yun ay hindi talaga siya mapakali hanggat hindi ako nakikipagkita sa kanya kaya nagkita kami ulit. Pero iba ang ora niya ngayong gabi. Iba rin ako, Mama Mia. Hindi na ako yung babaeng tahimik lamang. Hindi na ako yung babaeng nakikinig lamang. Hindi na ako yung babaeng hindi nagde-demand. Kasi hindi niya ako pinapakawalan eh. Kaya marapat lamang na mag-demand din ako, 'di ba? Hindi naman po pwedeng hanggang dito na lang ang lahat. Nung nagkita kaming dalawa, ay sinalubong ko agad siya ng isang tanong. Alam mo ba kung anong pinakaayaw kong pakiramdam? Tanong ko at umiling siya bilang sagot. Yung alam kong pangalawa lang ako. Pero pakiramdam ko hindi lang ako pangalawa. Ang pinaparamdam mo ay pangatlo pa ako.
Tumango siya, Mama Mia. Walang depensa. Wala naman akong ipinangako sa'yo, Giselle, di ba? At hindi ko kayang mangako sa'yo. Sabi niya. Hindi ko rin naman hinihingi na mangako ka sa akin. Pero respeto. Respeto ang kailangan ko. Sagot ko. Akala ko, Mama Mia, ay matatapos na doon ang lahat. Pero may mga gabi na mas malakas pa rin talaga ang pangungulila ko sa kanya kesa sa prinsipyo na meron ako. Isang gabi, lasing na lasing siyang tumawag sa akin. Giselle, gusto ko itang makita. Paramdam ka naman sa akin oh. Hindi yung iniiwasan mo ako sa opisina. Nag-alala ko. Dahil rinig na rinig ko sa boses niya ang sobra niyang kalasingan. Nasaan ka? Ano nangyari sa'yo? Lasing ako, Giselle. Di na ako uuwi kung hindi ka magpapakita sa akin. At pumunta nga ako, Mama Mia. Pumunta ako at pinuntahan ko siya hindi dahil sa mahina ako, kundi dahil mahal ko siya. At pinipili kong panindigan ang pagmamahal na yon. Nung makita ko siya sa isang bar at lasing na lasing ay agad ko siyang isinakay ng taxi. Iniwanan namin ang kanyang kotse doon sa parking ng bar na yon. Pinapunta ko ang taxi sa isang hotel. Walang sweet words, walang pangako. Diretso lang kaming dalawa. Hinubad ko ang sapatos ko. Inilapag ko ang bag ko. Hinubad ko ang buong damit ko. Tsaka tumingin ako sa kanya at sinabi kong, walang drama ngayong gabi. Alam nating pareho kung ano to. Tumango siya, Mama Mia. At sa gabing yun, sa unang pagkakataon, may nangyari sa aming dalawa nang hindi ako nag-e-ilusyon na mahal niya ako. Na hindi ako nag-e-ilusyon na magiging unang karakter ako sa buhay niya. Na magiging asawa niya ako. Sa gabing yun, habang hubot-hubad ako sa harapan niya, ay tinanggap ko kung ano lang ang kaya niyang ibigay. Pagkagising ko, Mama Mia, ay wala na siya sa tabi ko. Kahit lasing na lasing siya, ay nagawa pa rin niyang bumangon ng mas maaga kesa sa akin. Pero may iniwan siyang mensahe. Pasensya na, kailangan kong umuwi ng maaga. Hindi ako umiyak. Sanay na ako eh. Pero nung naliligo na ako sa salamin sa loob ng banyo ng hotel na yon, tiningnan ko ang sarili ko. Hanggang kailan to, Giselle? Bulong ko sa aking sarili. Mama Mia, hindi ko siya tinatanong kung nagsisinungaling ba siya sa kanyang asawa. Hindi ko na rin siya tinatanong kung masaya pa ba siya sa piling ng asawa niya. Yung pagsisinungaling niya sa asawa niya, alam ko na yun eh. Sino ba namang lalaki, 'di ba? Ang sasabihin sa asawa niya na, love, alis muna ako. Punta muna ako sa kabit ko. Di ba wala namang ganon? So siguradong nagsisinungaling siya sa asawa niya. Pero kung mahal pa niya ang asawa niya o hindi, yun ang hindi ko alam. Pero bawat gabi ay hinihintay ko po siya. May parte sa akin na umaasa. Hindi ng kasal, hindi ng pagiging legal. Kahit lang piliin niya ako minsan ng buo. Yun lang ang hinihiling ko, Mama Mia. Isang araw, bigla siyang hindi nag-message. Hanggang sa ang isang araw na yun ay naging 2. Hanggang sa naging 3. Hanggang sa tumawag siya. Giselle, alam na niya. Hindi na ako nagulat, Mama Mia. Tahimik lang ako. Kasi wala naman talagang sikreto na panghabang buhay na naitatago, di ba?
Anong gagawin mo? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam, Giselle. Mama Mia, na-realize ko doon sa sagot niya na sa lahat ng kanyang desisyon, sa lahat ng kanyang plano, hindi pala ako kasama doon. Maraming nag-aakala na kapag kabit ka ay takot ka. Hindi nila alam kung gaano kahirap maging matapang sa sitwasyon na alam mong wala ka namang ni katiting na karapatan. Hindi ka pwedeng magalit. Hindi ka pwedeng mag-demand o humingi. Hindi ka pwedeng masaktan na nakikita ng iba. Hindi ka kasi tao sa paningin nila eh. Pero kahit ganon, tumayo ako. Nag-message siya sa akin. Pasensya ka na, Giselle. Kailangan ko lang munang mag-isip at magpahinga. Sinagot ko lang siya. Sige, take your time. Ganun lang ang sagot ko, Mama Mia. Sige, take your time. Pero sa loob-loob ko, kahit wala yung iyakan, kahit walang drama, kahit hindi ako nagmakaawa sa kanya, sa loob-loob ko ay durog na durog ako. At alam ko, Mama Mia, alam ko lahat ng bagay ay may wakas, lalong-lalo na ang mga bagay na mali, ang mga bagay na bawal. Mama Mia, nung mga panahon na yon, hindi po ako natatakot sa asawa niya. Hindi din po ako natatakot sa mapanghusgang mundo. Ang totoo niyan, natatakot ako sa sarili ko. Hindi ko alam noong mga panahon na yon kung mananaig ba ang pagiging profesional ko at manahimik na lamang sa isang tabi, o mas mananaig ba ang aking katapangan at kagustuhan na ipaglaban ng aming relasyon. Mama Mia, nung mga panahon na yon, hinihiling ko na sana maubos ang tapang ko para ipaglaban ang relasyong ito. Ang relasyon na wala namang kasiguraduhan. Ang relasyon na alam kong huhusgahan ng karamihan. Pero nirespeto ko ang gusto niya. Nirespeto ko ang kahilingan niya. Yung kahilingan niyang maging mapag-isa. Yung kahilingan niyang magpahinga at huminga muna. 3 linggo ang lumipas na halos wala akong naging balita sa kanya, Mama Mia. Nag-file din siya ng indefinite leave sa opisina. Ang reason niya, family matters. Wala akong natanggap na kahit na ano sa kanya, liban lamang nung pagpapaalam niya sa akin na magpapahinga muna siya. Walang kumusta, walang tawag sa gabi, walang kahit isang paalala na minsan ay nagkaroon ng kami. At doon ko unang naramdaman ng galit. Hindi galit dahil iniwanan niya ako, kundi galit dahil hinayaan kong mangyari iyon sa akin. Isang gabi ako na ang nag-message sa kanya. Magkita tayo. Hindi tanong yun. Hindi pakiusap, kundi utos na dapat niyang sundin. Kaya wala siyang choice, Mama Mia, kundi ang makipagkita sa akin. Unang beses ko kasing nag-demand, diba? Nagkita kami sa isang lugar na hindi naman namin pinupuntahan dati. Hindi cafe, hindi hotel. Isang simpleng lumang parking lot lang. Pagdating ko ay nandun na siya, nakaupo sa loob ng kotse niya. Pagbukas ko ng pinto ay hindi ako umupo agad. Bakit mo pa ba ito pinapatagal?
Tanong ko sa kanya. Bakit mo ba ako binabaliwala? Hindi siya tumingin kaagad sa akin. Natatakot ako, Giselle. Sagot niya. Tumawa ako ng mahina. Duwag ka pala eh. Ako rin naman natatakot. Pero hindi ako umatras. Humarap ako. Mama Mia, hindi ko na sinusukat o iniisip pa ang mga salitang binibitawan ko nung mga panahon na yon. Ang alam ko lang ay nasaktan ako. Ang alam ko lang, pakiramdam ko ay nabaliwala ang pagkababae ko. Alam mo ba kung anong mas masakit sa pagiging kabit? Tanong ko sa kanya. Yung pakiramdam na kahit binigay at ginawa mo ang lahat, kahit kailan hindi ka pa rin sapat para piliin at panindigan ka. Mama Mia, yumuko lamang siya. Hindi man lang niya pinagtatanggol ang sarili niya. Hindi man lang niya nilalabanan ang mga salita ko. Giselle, mahal kita. Tanginang pagmamahal na yan. Pwede bang wag mong sabihin yan dahil hindi mo naman kayang panindigan? Sagot ko. Kasi alam mo kung mahal mo ko. Kung totoong mahal mo ko, may gagawin ka. Kung wala, kung salita lang yan, hindi yan totoo. Sa bibig mo lang yan, pero hindi yan nakarating sa iyong puso. Mama Mia, tahimik lamang siya habang sinusumbatan ko siya. Siguro akala mo, hindi tayo darating sa puntong ito, ano? Siguro akala mo, hindi tayo darating sa puntong magsisisihan tayo. Hindi pa rin siya sumasagot. Hindi pa rin siya nagsasalita at doon pakiramdam ko nakuha ko ng sagot na hinahanap ko. Hindi ko na rin siya pinilit pang magsalita at ipagtanggol ang kanyang sarili o sabihin sa akin ng mga bagay na gusto kong marinig. Ako pa rin ang patuloy na nagsasalita habang siya ay tahimik lamang, Mama Mia. Makinig ka, sabi ko. Hindi ako magsusumiksik sa buhay mo. Hindi ako maghihintay na magiging handa ka. Hindi ko isisiksik ang sarili ko sa'yo, lalo't hindi mo naman ako kayang panindigan. Huminga ako ng malalim. Alam kong pinasok ko to, na alam kong may asawa ka. Pero pinaramdam mo sa akin na mahal mo ko, kaya lang kung hindi mo ako kayang piliin, edi wag. Pipiliin ko na lang ang sarili ko. Pagkatapos noon ay lumabas na ako ng sasakyan niya nang hindi ko na hinihintay ang magiging sagot niya. Hindi rin naman niya ako hinabol, Mama Mia. At ang hindi niya paghabol sa akin, sapat na sigurong kasagutan yon sa mga tanong na nasa puso ko. Pag-uwi ko, Mama Mia, sa sobrang sakit, pati luha ay umurong na sa aking mga mata. Walang luhang tumulo, tahimik lamang ako. Nagluto lang ako, kumain, naligo, tsaka humiga sa kama. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon na nagkaroon kami ng ugnayan dalawa, wala akong hinihintay na mensahe. Wala akong hinihintay na tawag. Matapang ako, Mama Mia. Strong and independent woman ako. Pero aaminin ko, nung nagkalabuan at nagkahiwalay kami, halos hindi ko po kayanin yung sakit na nararamdaman ko. May mga araw na namimiss ko siya ng sobra-sobra at hindi ko ikakaila yun. Pero hindi rin naman ako nagsisi na
pinutol ko na ang ugnayan naming dalawa. Hindi dahil sa tama ang ginawa ko kasi kabit ako, kundi dahil pinanindigan ko lang ang sarili ko. Handa kasi akong ipaglaban kahit ang pagiging kabit ko, Mama Mia. Kahit ang pagiging pangalawa ko, handa ko pong ipaglaban at handa ko pong harapin ang mundo. Basta sabay kaming haharapin ang mapanghusgang mundong iyon. Oo, naging kabit ako. Oo, totoo yun. Pero kailanman ay hindi ako naging duwag. Siya ang naduwag na ipaglaban ang kung anuman ang meron sa aming dalawa. At hindi ko na kayang hintayin pa ang araw na dumating kung kailan ipaglalaban na niya ako. Pinaglaban ko na lang ang sarili ko. Makaraan ang ilang buwan, Mama Mia, ay may narinig ako. Hindi na pala siya bumalik sa opisina. Nag-apply siya sa ibang office at firm kasi nga hindi na siya tinanggap ulit dahil masyadong mahaba ang naging indefinite leave niya. Binayaran na lang siya ng kumpanya kaya napilitan siyang maghanap ng ibang trabaho. Sabi ko sa sarili ko, ayos na rin siguro to. Ayos na rin sigurong wala siya. Para naman, tuluyan na akong makaka-move on. Pinilit ko po ang sarili kong wag makarinig ng kahit na anong balita tungkol sa kanya. Pero, makaraan lang ang ilang buwan ay may narinig ako. Naghiwalay rin pala sila ng kaniyang asawa. At hindi dahil sa akin yon. Hindi rin dahil sa ibang babae. Kundi dahil matagal na pala talaga silang may problema dalawa. Hindi pala talaga siya nagsinungaling sa akin nung sinabi niyang hindi na masaya ang pagsasama nila. Pero kahit nalaman ko yun, Mama Mia, kahit nalaman kong naghiwalay na sila ay hindi ko pa rin siya tinawagan. Hindi ko rin siya hinanap, hindi ako gumawa ng kahit na anong hakbang para magkita kaming dalawa. Wala akong ginawang ganon. Hinayaan ko na lang ang panahon. Sabi ko sa sarili ko, kung talagang kami, magiging kami. Kung talagang mahal niya ako, hahanapin niya ako at ipaglalaban niya ako. Pero walang nangyaring ganun, Mama Mia. Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan, hanggang sa naging 2 taon, mula nung nabalitaan kong hiwalay na siya sa kaniyang asawa. Nagkita kami ulit ng hindi sinasadya. Sa grocery sa isang mall. Nung makita ko siya, sa tingin ko ay tumanda siya, Mama Mia. O baka naman pagod lang o stress lang. Iiwas sana ako pero nakita na niya ako. Ngumiti siya at unti-unting lumapit sa akin. Hi, mukhang okay ka na, sabi niya. Tumango ako. Oo naman, okay na okay at buo, sagot ko. Mama Mia, kinamusta niya ako. Sabi ko ayos lang. Inayapan niya ako mag-coffee pero tumanggi na ako. Dahil sabi ko, may pupuntahan pa ako. Kung may makikinig man dito sa kwento ko, eto lang po ang gusto kong maintindihan nila. Hindi po lahat ng kabit ay umiiyak lang sa sulok. Hindi po lahat ng kabit ay umaasa sa mga pangako ng mga lalaking may asawa. At lalong hindi po lahat ng kabit ay masama. Minsan, kami po ay mga tao lang din na nasasaktan, na nagmahal, na piniling maging matapang kahit mali ang aming sitwasyon. Mama Mia, hindi po kami nagkatuluyang dalawa. Hindi po, dahil iba po ang napangasawa ko ngayon. Hindi rin kami naging magkaaway. Naging aral lang kami sa isa't isa.
lalo siyang naging malaking aral para sa akin. At sa huli po, natutunan ko na ang tapang ay hindi lang doon sa pakikipaglaban mo para manatili yung taong mahal mo, para matupad yung gustong-gusto mo. Ang tapang ay nasusukat sa pag-alis mo sa loob ng isang relasyon. Kahit mahal na mahal mo pa ang tao, mapanindigan mo lang ang sarili mo. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat. Alam ko marami sa inyo ang magtataas ng kilay dito sa aking kwento. Alam ko po marami ang huhusga. Pero handa naman po akong mahusgahan nila. Ang sa akin lang ay gusto ko pong iparating sa inyo na meron pong mga taong kagaya ko. Mga taong nadapa, nagkamali, pero patuloy pong lumalaban. Patuloy pong ginugustong maging maayos ang buhay. Lubos na gumagalang. Giselle. Grabe naman ang kwento ni Giselle. Sobra-sobra ang kwentong ito, no? Anyways, meron talagang ganun. May mga tao talagang nadadapa, nagkakamali, kasi wala namang perpekto. Ang importante lang naman ay yung magkaroon ka ng tapang para alisan o iwanan yung masalimuot mong sitwasyon, yung masalimuot mong pag-ibig, yung masalimuot mong buhay. At ipunin ang lahat ng tapang na meron ka para humarap sa isang kinabukasan kahit wala naman itong kasiguraduhan. Kahit durug-durug pa ang puso mo, kahit nasasaktan ka dahil pinagpalit ka sa iba, patuloy ka pa rin lumalaban, patuloy ka pa rin tumatapang sa buhay. Yun po ang totoong sukatan ng pagkatao. Wala naman pong perpekto sa mundo. Pero ang sakin lang, kung lagi mong pinipili ang mali kahit alam mong may nasasaktan ka, yan na po ang first step para maging masamang tao ka. At kung hindi mo pa rin itutuwid yung pagkakamali na yon, kung dati 5% lang ang pagiging masama mo, unti-unti ay lalaki ito hanggang sa hindi mo na rin makilala ang sarili mo. Hindi mo na alam na ikaw na pala yan, na masamang tao ka na pala, sumisira ka na pala ng buhay ng iba. I'm not judging you, okay? Hindi ako nagja-judge doon sa mga other woman, doon sa mga mistress, doon sa mga pangalawa. Hindi po ako nagja-judge sa inyo dahil wala naman akong karapatan. Ang gusto ko lang maintindihan ninyo from a legal wife's perspective na lahat ng relasyon may problema. Lahat ng relasyon dumadaan sa mga matitinding pagsubok. So kapag sinabi sa iyo ng isang taong may asawa na hindi kami masaya, meron kaming mga ganito, hindi mo dapat kino-comfort, hindi mo dapat sinasabihan na, kung ako yan, di sana ganyan. Diba? Diyan kasi magsisimula ang lahat Dapat ang ina-advise nyo, maging mabuti sila sa kanilang asawa. Dahil minsan, dahil sobra nating, alam niyo na, self-focused, self-centered, ang nararamdaman at ang nakikita lang nating perspective ay ang ating sarili. Hindi natin nararamdaman kung anong posibleng nararamdaman ng spouse o ng mga partners natin, di ba? Yung sakit lang natin ang ating nakikita. Yung mali lang nila ang ating nakikita at yung ating sakit. Hindi natin nakikita ang ating mali at ang kanilang sakit. At kapag nagsasabi ka nun sa maling tao, ay doon talaga papasok ang tukso. O kapag ikaw nagko-comfort ka sa mga taong ganon, ay nako, doon ka talaga mahihigop ng tukso. So sa mga nakikinig ngayon, sa mga single, please do not comfort married men and women or men and women or kahit ano pang gender na nasa relationship. Do not comfort, okay? Ang ipayo doon nyo pag-usapan yan kasi kayo magkarelasyon, hindi tayo. Ganun. Okay? O kung may asawa,
pumunta kayo sa ninong at ninang nyo nung kasal kasi yun naman talaga ang kanilang role sa buhay. Di naman tagapagbigay ng regalo sa kasal ninyo, kundi mag-advise, 'di ba? Para ayusin ang pagsasama ninyo. Ganun. At kung ikaw naman ay may asawa o may partner sa buhay, kapag may problema ka sa partner mo, huwag mong sabihin sa ibang tao, dun sa partner mo. 'Di ba? As much as possible, tingnan mo yung mga sitwasyon at pangyayari on his or her perspective. Hindi lang sa'yo. Baka kasi may hindi ka nakita na pagkakamali mo kaya nagiging sobra din ang, alam niyo na, mga pagsubok. Anyways, maraming salamat. Masyadong mahaba na itong video na to. Kaya, goodbye na for now. Charot. Anyways, paki-subscribe at like and share this video, please naman. At kung subscriber na po kayo, paki-click ng notification bell para lagi po kayong nanonotify kapag meron tayong bagong upload na inilalabas. And speaking of upload, ang mga suki natin na nakaabang talaga, hindi lang ating subscriber kundi nagpa-member pa talaga. Hay ako sa ating mga members na si Freaky, si Mila Raduban, si Gail Easy, si Gimaras Girl, si Maureen Tugab, si Maria Elena Abe, Evelyn Kawit, si Dayan Martinez, si Colleen Bueno, si Smackdax, at si Benson Boyser. Maraming thank you sa inyong pagmamahal at walang sawang pagsuporta dito sa ating channel. Hello din pala ako sa ating mga suking subscriber kahit hindi pa natin member, kay Judy Lipio. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo at pagmamahal. Hello rin kay Jeboy Palaboy, kay Azra Monira, maraming salamat sa'yo. Hello din ako kay Red Mary, kay Lee Baruman, maraming salamat. Kay Jennifer Paraiso, grabe naman sa Paraiso. Hi din kay April Sheets, kay Richel, maraming thank you. Kay Mr. Maharlika Robert Gabagat, maraming thank you. At sa lahat po ng nakikinig sa atin, thank you so much. Kung kayo po ay gustong magpa-member at subscriber na po kayo, ayan po ang join button sa baba. Click nyo lang yan at ililid na kayo ni YouTube kung paano magpa-member dito sa ating channel. At kung gusto nyo ring mag-share ng inyong sariling kwento, ayan po ang ating email address, mamamiacdo0317@gmail.com. My name is Mama Mia and I love you all so much. Mag-ingat po kayo palagi. Bye! Mwah!